Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Sa araw nito, ang ating pag-uusapan ay ang ugnayan ng tao at kalikasan. Mahalaga na malaman natin na may malaking ugnayan ng tao at kalikasan upang mapag-ingatan ang ating daigdig at ang ating inang kalikasan, na kung saan ay ito'y bahagi ng araling panlipunan baitang pito. Halika't alamin natin kung paano nga ba na ipapakita ang ugnayan ng tao at kalikasan, gayon din ang batas ng ekolohiya. Isa sa mga nagpapakita ng ugnayan o interaksyon ng tao at kapaligiran ay ang tinatawag nating pagbabago. Sa kasalukuyang panahon, maraming pagbabago ang nangyayari sa ating kapaligiran. At ang mga pagbabagong ito ay maaring makapagdulot ng pagkabuti o nakabubuti sa ating kapaligiran, at maaari ring itong makadulot ng kasamaan sa ating paligid. Isa sa mga halimbawa ng masamang epekto ng pagbabago ay ang pagkakaroon ng pagmimina, na kung saan ito'y nakasisira ng ating mga kabundukan at iba pang mga uri ng anyong lupa. Isa rin yan ay ang pagkakaroon ng urbanisasyon, na kung saan ay nasisira ang mga tehanan at tirahan ng mga hayop sa ating kagubatan. Isa ring malaking pagbabago na nagdulot ng kasamaan sa atin ay ang pagtaas ng tubig na nagiging dahilan ng pagbaha. Nariyan din ang duming epektong idinudulot ng ating mga pabrika at mga pagawaan, na kung saan ay nakasisira ng ating mga anyong tubig. Sa katunayan at sa kabila ng mga masasamang epekto ng pagbabagong ito, marami ring mga positibong epekto ang nadulot ng pagbabago. Nariyan ang pagkakaroon ng mabilisang transportasyon. Nariyan ang mabilisang komunikasyon gamit ang internet at marami pang iba. Isa rin sa mga halimbawa ng interaksyon ng tao at kapaligiran ay ang pagdepende. Alam natin na tayo ay umaasa lamang sa ating kalikasan, na ang bawat pagkonsumo ay mula sa kalikasan upang matugunan ang ating pangangailangan at kabuhayan, tulad ng pagkain sa araw-araw sa pamamagitan ng pagsasaka, pagkakaroon ng kabuhayan, pagiging mangingisda. Nariyan din ang turismo, na kung saan ay nagbibigay ng paglago ng ating ekonomiya. Nariyan din ang iba't ibang mga ginto at mga yamang mineral na siyang ating pinagkukunan para yumabong ang ating ekonomiya. Nariyan din ang iba't ibang mga gamot, herbal, na kung saan ay nakatutulong para sa ating medisina. Susog nito, isa rin sa mga interaksyon ng tao at kapaligiran ay ang pag-angkop. Higit lalo sa kasalukuyang panahon na maraming mga pagbabagong nangyayari sa ating mundo. Nariyan ang pagkakaroon ng tsunami sa Japan, kung kaya't bilang pagangkop, gumawa sila ng movable seawall upang proteksyonan ang kanilang bansa mula sa epekto ng tsunami. Nariyan din ang pag-angkop dahil sa super init ng ating panahon, ay gumagamit na rin tayo ng aircon. Gumagamit tayo ng Diesel Life na fan upang matakpan ang init na ating nararamdaman. Gumagamit tayo ng maninipis na damit, higit lalo sa ating bansa, sapagkat ito ay panahon ng summer o tag-init. Ilan din sa mga bansa tulad ng Haiti ang umaangkop upang matugunan ang kanilang pagkain. Isa riyan ay ang bansang nasa Haiti, na kung saan sila ay nakararanas ng pagkain ng mad cookies. Sa kabila nito, may mga batas din ang ating kalikasan o ang ating ekolohiya. Ito'y binubuo ng apat na batas. Ang unang batas ay yung tinatawag natin ang lahat ay magkakaugnay. Everything is connected to one another. Tandaan natin na lahat ng nilalang sa mundo ay may kaugnayan sa isa't isa. Isang halimbawa nito ay ang food chain. Mula sa food chain ay pinapakita nito ang producer, consumer, gayon din ang decomposer. Isa din sa mga halimbawa ng pagkakaroon ng ugnayan ay ang tao at ang hayop. Gayon din at ang tao at ang kalikasan o ang mga halaman, ang halaman at ang mga hayop. Nariyan din ang pagkakaugnay ng biosphere sa geosphere, sa hydrosphere at sa atmosphere. Kung kaya tandaan natin, ang lahat ay magkakaugnay. Ikalawang batas ng ekolohiya ay ang lahat ay may patutunguhan. Lahat ng bagay sa mundo ay may mapapakinabangan or may kapakinabangan. Tulad na lamang ng paggamit natin ng mga bote.
na kung saan ay maaari siyang maging dekorasyon. Maaari ring halimbawa nito ay ang mapaggamit ng lumang tsinelas na kung saan ay nagiging mosaic art siya na mula sa Bulacan. Pinapakita nito na ang bawat gamit na itatapon natin ay maaari pang mapakinabangan. Nariyan din ang eco hollow blocks na kung saan ay gawa naman ito sa mga plastic na kung saan ay napapakinabangan upang magkaroon ng mas matibay at mas matatag na hollow blocks. Kaugnay nito ay ang ikatlong batas ng ekolohiya. Ang lahat ay alam ng kalikasan. Lahat ng bagay sa ating mundo ay nasa galaw ng kalikasan. Hindi kailangan karaniwang ng interbasyon ng mga tao. Halimbawa, ang process ng photosynthesis. Hindi natin nakikita ito, pero ginagawa ito ng ating kalikasan. Hindi kailangan ng interpresyon ng bawat tao. Makikita na lang naman natin na bumubunga na ang isang puno na nagkakaroon na ng bulaklak ang isang halaman. Nakikita nating umaangat ang isang halaman o ang isang biotic na living things. At makikita natin dito, mula sa process of photosynthesis, walang ginawa ang tao sapagkat ito ay alam ng kalikasan. Ang pagkuha ng sunlight, paglabas ng oxygen, pagkuha ng carbon dioxide, at pagkuha ng tubig. Isa rin sa mga halimbawa nito ay ang tinatawag nating nutrient cycle. Ipinapakita ng nutrient cycle ang ikot kung paano napapaikot ang nutriensya o nutrient ng bawat nilalang sa ating mundo. Ipinapakita nito mula sa water and air, penetrate soil, pababa doon sa dead plant and animal matter, papunta doon sa decomposer, hanggang siya'y pakikinabangan at magiging minerals and other nutrients hanggang magbubunga ng plant growth. At ang mga halaman nito ay kakainin naman ng mga hayop. Ito ang tinatawag natin na ang lahat ay alam ng kalikasan. At ang panghuling batas ng ekolohiya ay ang tinatawag nating ang lahat ng bagay ay may kapalit o kabayaran. Lahat ng ating ginagawa sa ating kalikasan ay ibinabalik sa atin. Halimbawa, ang epekto ng deforestation, kung saan ay nagkakaroon ng soil erosion, bumabagsak ang mga lupa sapagkat wala ng mga puno. Ang epekto rin nito ay ang ozone layer, na kung saan ay nasisira ang ating ozone layer. Nagkakaroon din ng pagkasira ng tirahan ng mga wildlife at sila'y nauubos at nawawala sa ating mundo. Maari rin ang deforestation ay mag-epekto ng pagkatuyo. Isa rin sa mga halimbawa na ang lahat ng bagay ay may kapalit o kabayaran ay ang water pollution. Tingnan natin mula sa ating mga ginagawang kapabayaan at kawalan ng disiplina. Itinatapon natin ang ating mga basura kahit saan. Hindi natin inisip na ito'y may malaking epekto sa ating kapaligiran. Ilan sa mga epekto nito ay tinatawag nating processing chemical pollution. Nakikita natin at nasisira ang mga bodies of water dahil sa ating ginagawang polusyon sa katubigan. Nariyan din ang sediment and erosion. Nagkakaroon din ng heavy metal contamination ang mga tubig, ang mga katubigan. At nagkakaroon ng acid mine drainage. Ilan ni lamang ito sa mga kapabayaan at kawalan ng disiplina ng bawat tao, kung kaya't kailangan nating buhayin ang ating kalikasan. Tandaan, man can't live without nature, but nature can live without man. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Para sa mas malawak na kaalaman, narito ang ating sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ng papag-aralan ang patungkol sa interaksyon o ugnayan ng tao at kalikasan. Hanggang sa muli, paalam!